dapat lumaban para sa justisya at dapat labanan ang injustice. So, si Senator Marcoleta, makikita naman po natin, even before the 2025 senatorial elections, during the elections, after the election, consistent. Mas mababang presyo ng kuryente, pagkakaisa ng ating Pilipino, laban sa corruption, flood control. So, malinaw po sa akin na yung ginagawang to ay panggigipit at injustice. Ang problema po, there's a bigger picture, which is the numbers in the Senate. So whether ang pag-uusapan natin majority ng Senate, pag-uusapan natin two-thirds, impeachment, or chacha, may implikasyon po ito. Kaya ako'y lubos na nagpapasalamat, hindi lang po doon sa mga lumalaban para kay Senator Marcoleta, yung nagdadasal at nag-appreciate sa ginawa ni Senator Bato, Senator Jinggoy Estrada, Senator Bongo. Kasi walang perfecto na tao. Pero alam mo naman pag lumalaban at ang klarong-klaro po ngayon, alam niyo po kung lahat kaliwat kanan kinakasuhan. Pwede niyo sabihin pang pinago yung kay Senator Marcoleta sa gubat ng maraming laban sa justisya. Eh hindi. Lutang na ito'y may kasamang chilling effect. Chilling effect sa lahat ng tutulig sa loob. Apo. So, ang sa tingin niyo po ay parang bakit yung mga magwa 1 year na yung flood control cases. Pero ito, parang in another week, announce agad na okay, kakasuhan. Pagka ayaw, madaming dahilan. So, dumating sa point na may mga mabibigat na gustong protektahan. Nagkaroon ng point na conscious man o hindi, inarticulate man hindi, over up na. That's why ang ating panawagan ituloy at ang buong katotohanan ay lumabas. Pero hindi ito mangyayari na hindi independent ang Senado at hindi independent ang chairman ng Blue Ribbon Committee. What is your reaction po na dahil wala nga po doon sa parameters ng plunder itong ikinakaso kay Senator Marcoleta, pinipilit pa rin nilang... I think it's a trick, it's a... pag ginagamit na kasi yung batas at institusyon, ang sasabihin sa tao, sa korte mo na labanan yan. Non-bailable to eh. At hindi lang naman si Senator Marcoleta, napakarami ng pinopormahan ng ganito. So, pagka mismong legal system natin ay at mga institusyon ay medyo na-shake na at nagugulo, tama lang na may peaceful protest at dapat makinig na yung gobyerno. Nangyari ang EDSA 1 and 2 precisely because naabuso yung mga institusyon. So, SP, malinaw po na under the plunder law, dapat kung kakasuhan ka man, pera ng bayan ang goal. Yes. Marami tayong experts, maraming abogado. Ako, I just simplified it sa campaign contribution para mapakinggan natin mga kababayan. Pero kaya hindi, I don't go into the details kasi yun ang gusto ng iba. We go into the details na nung dumating si Senator Bato. Kasi may ICC warrant, wala na ipapakita. Dumating ang mga NBI ng May 13 ay wala sila exactly sa Senate, nasa GSIS sila. So ninilito tayo sa detalye. Pero the bottom line is tama ba o mali? At mali ang ginagawa nila, hindi lang kay Senator Marcoleta, pero sa pag-abuso ng ating legal system. Opo. SP, tanong ko lang kung natuloy kayo kanina sa Yes, so nag-file ng yung mga lawyers ng manifestation na nagsasabi sa Korte Suprema na sana desisyonan pa rin nila yung June 3 na RAMP session kasi yung implikasyon nun, yung ginawa ng 11 na naging 12 nun, yung paglalaro ng mga numero, yung rules ng Constitution at ng Senate, once na galawin to at laruin ito, pwede na nilang laruin yung ibang provision ng Constitution, including sa impeachment, including sa chacha. So we're praying, we're hoping the Supreme Court will hear this case. Last na lang po, ano po next move ng inyong group, then the other... Well, we continue to fight in various ways. Sabi ko nga, sa pinaka-simple pero pinaka-effective na prayer, pag-aaral, paghahanda, pag-expose, pagre-research. But ang nangyayari nga, periodically, ay tinatamaan ang aming paghahanda o ang aming pakikibaka o paglalaban kasi iniisa-isa kami sa kaso at saka sa threat na ikulong na walang piyansa. Thank you po, SP. Thank you. Thank you po. Oh, parang awit.
Nakakuha ka kaya? Mas maganda po yung mga first. Ganun yung ginamit nila.